Hi guys, Mami Park is here. So today is January 9, Friday. So mag-shoutout tayo habang nag-unbox tayo ng parcel. So napakarami ko pang dapat orderin kasi wala na akong nata de coco, wala na akong mga stock na gummy balls kasi laging out of stock. So this coming days we try to catch stocks, no? So yun lang yung struggles natin. Anyway, habang nag-unbox tayo, mag-shoutout tayo. Okay. So this is a little bit challenging to me. So maraming salamat sa mga umorder sa akin sa Facebook. Also, maraming salamat sa mga I had another commissions 51.90 pesos sa TikTok. Anyway, mag-shoutout tayo. So, eto naman yung mga na-order natin sa Shopee. Ayan. So, kinash natin to. Meron isa dito na 300 plus na hindi natin na-cash kasi bakit ganun kaya, no? Tinatanggal yung option ng COD. Parang gusto pilitin tayo na mag-SPay later. Malaki din yung limit natin sa SPay later. Kasi as much as possible, ang punto kasi natin dito, ginamit natin ang SPay later sa punto na available siya habang namumuhunan tayo. But because medyo nakakaya na natin na i-cash na lang, so after we finish the obligation, we try to order through cash payment, COD, no? Cash on delivery. So may times talaga ang Shopee ayaw akong pag-cashin. Pero buti na lang isang set ng orders, no? Yung kumbaga iba't iba din yung store pero nasa 300 plus ayaw na niyang magpa-COD. So I don't have a choice. Miss-pay later natin. Pero walang interest kasi 1 month lang. So yun lang yung ating utang kay SPay later. So this one, heto. So kasama na sa vlog ko ang ating background music, ang mga aso. So kung naririnig nyo din, nagsasara na yung ating isang kasari. Alas 12 na po kasi, 12:08 to be exact. So ito ay Razor na King Ever na bentahan natin ay 10. Malakas po ito sa akin. So shout out to Buhay Tinderella. So itong vlog na to ay sa negosyo update, presyo ng gin bilog, and Baliktumal, Shopee items, hard discount stores. So yan yung title. So let's shout out to Buhay Tinderella sa Isla Taray. Ay! Struggles. So, taray, daming ahente. Alam niyo po ba, I realize na meron pa akong 3 ahente na hindi ko na-include doon sa paggagawa ko ng organizer ko na pouch. Wala na kasi, nahihiya na talaga ako yung ate ko. Hindi ko alam kung ano na naman ang idadahilan ko para makahirit ako kay 3 piraso. Pero okay na rin yan. So, eto. Meron tayong, charan! Yun nga, yung ever na Razor. Okay, eto. Ito naman yung next. Arlene Gonzalez, wow, ang lakas sa ice cream sa lugar ninyo, Mami Park. Yes, sabi nga ng mga taga-Herns, ice cream na lang ba ang kinakain ng mga tao rito? O, sumimasen daw. Mga feeling Japanese. Yes? Nande? Jinpuru. Jinpuru. Ano ba yun? Japanese o Korean? Bilan na nga natin itong mga mga customer natin. Jinpuru daw, tsaka Yero. Puro kalokohan itong mga to. Ayun nga, no? Ang kulit ng ating mga customer na kabataan. So, yan. Yun nga sabi ni Herns, ano na lang ba? Ice cream na lang ba kinakain ng mga tao rito? Hindi naman, kaya lang talagang ice cream lang talaga yung mas madalas nilang trip na snacks kainin, gano'n, no? Then, nga pala sa Sunday, kukunin na ni Snow Joe yung kanyang, nakaschedule na for pull out yung ref ni Snow Joe. Kasi nga, di ba, nagsara na sila, wala ng Snow Joe. Kaya nga tayo napunta sa Herns. Kasi si Snow Joe, distributor agent din, yung nag-refer sa atin na si Herns ang kunin natin. So, alam nyo, I just don't know if I have the one or I have the right to tell you some stories, some background story or history about Herns. So, si Herns kasi pala, dati, parang milko siya. And then, yung magkakapatid daw yan ng mga may-ari. And then, si Creamline ay nabili ni Fibisco. Pero, ang gumagawa pa rin ay si Herns at saka si Snowtail. So, yan ay mga magkakapatid na sila ang may-ari ng mga ice cream na yan. Mali, kay Fibisco, bago na ang may-ari. Kay Fibisco. Kay Creamline, si ano na ang may-ari? Si Fibisco, nabili. Okay. So, just a trivia, I think. No? So, imagine niyo, no? Iba't iba man yung brand. Yung pala, sila lang din yun. Yan. Okay, ano ba itong na-order na? And, sabi pa ni Ma'am Arlene Gonzalez, ang daming ahente ni Mami Park. So, ang talagang kailangan ko lang na ahente dito is Unilever at saka ahente ng Oishi products. Yun yung isa sa pinaka-pinapangarap kong maging ahente. Yun. Alam nyo, may mga ahente din ako na kinaiinisan. Tulad kahapon, na-stress ako.
Isa sa ahenteng naiinis ako pagdating sa service nila, si JRNR. Kasi pag hindi mo pinadi-deliver, dinideliver. Pag pinadi-deliver mo, hindi dinideliver sa araw na dapat talagang deliver. Then, depende din sa ahente. May mga ahente, minsan sila, na hindi mo ino-order, ina-adds on nila. May insertion, ini-insert nila yung items ng tulad na lang nung pakita ko sa inyo. Eto. Hindi ako ma-order nito ever since at never ako nagtinda ng ganitong size ng Joy. Puro sachet. Pero nilagyan. Tapos, hindi ako umu-order ng Tide na Supra Clean, yung parang original scent. Ang ino-order ko yung merong Downy. Nilagyan ng isang Tide na 6 piraso ang laman. Hindi ko ino-order. Pero inaalok niya sa akin nung siya. Bago kasi ahente ngayon eh. Pero hindi na siya bago sa JRNR. Pero yung na-assign ulit dito, iba na. Tapos, ito yung siste. Nagulat na lang ako. Nandun sa resibo. Yung iba kong mga orders, wala. Tapos may insertion nga ng ganito, tsaka yung isang Tide ng 6 laman na Supra Clean Tide. Kasi may allocation sila. So, ang ibig sabihin nun, merong mga products sila na hindi masyadong fast moving. Tapos, binibigyan yung mga ahente ng allocation para mag-distribute, para makabenta. So, ibig sabihin, kailangan allokin nila yung mga naka-assign sa kanila ng mga account or mga tindahan na ma-encourage or ma-convince nila na mag-order. So, hindi ako ma-order. So, hindi ko alam kung mabibenta to. Tapos, may nakalagay pa dito. Tinanggal ko lang yung sticker eh. 45 lang. Yung as in nakalagay word, 45 lang yung parang SRP niya. Eh, alam niyo po ba kung magkano to? 43.50 or 30. Tapos bebenta mo 45. So, tinanggal ko yung sticker. So, paano tayo tutubo dito? Tapos hindi nga natin to in-order, binigyan tayo. So, swerte na lang natin na maibenta natin to. So, yun yung challenge. At kung talagang may stock up to ng konti, wala akong magagawa. But ito yung kukunin ko para panggamit namin. So, babayaran ko pa sa store. So, bebenta natin ng 50 pesos. Diba? Nakakaasar. Tsaka, mahirap sa kanila yung pagdating sa resibo. Kasi, yung resibo, means mas madalas, hindi kasama talaga yung VAT na 12% VAT. So, nakakalito. Kasi akala mo, yun na yung unit price niya, hindi naman pala. Yung pala, kailangan ka pa mag-add ng 12% kasi doon nila ina-add yung plus 12% VAT sa last na resibo. So, sa JRNR, ang isa sa mga sablay at mahirap kausap na supplier. Then, hindi ka rin makakakuha sa kanila nung mga nakukuha ko sa supermarket na 6+1. Kasi sa supermarket lang nila nakalaang ibinibigay yon. Kasi di ba kayo maniniwala? Mas mura pa sa EKC dun sa kila Kuya Joseph. Yung isang sako ng Ariel na twin pack. Kasi dati sako kong kumuha nun. Mas mura pa kila sa EKC compare sa kanila na galing sa ahente, galing sa booking. So yun lang, nasabi ko lang naman. So, if hindi ka marunong makipag-argument or hindi ka rin marunong deal sa mga ahente, maiinis ka. So yan, kapag bumalik ulit yung ahente na yon, doon ko siya raratratan. Kasi alam nyo, hindi naman nila ako po pwedeng sabihan na parang laki ng order mo Kasi customer ako. Malaki maliit ang in-order ko. Hindi ako mo-order ng bagay na in-insert mo sa resibo ko. So, wala kang karapatang gawin yon. Pwede ako magreklamo because that is my right as a customer. So, minsan na pagpapasensyahan ko kasi kung fast moving din naman sa akin yung product na in-insert. Pero, pag hindi ako mo-order at ginawa mo yun, nang wala akong paalam, nang wala akong consent, talagang makakarinig ka talaga sa akin. Ganun ako, guys. Sa pagninegosyo, hindi lahat, lagi kang mapagbigay. Kahit pagsasabihin ko lagi sa inyo dati na mahalin ng mga ahente, it depends. No? Kapag ganyan minsang abusado or ganyan ang trabaho, alam nyo, naging ahente din ako. Tulad nga nung last vlog natin, di ba? Naging agent ako. So, I know kung ano ang gagawin ko at ano ang dapat kong anuhin para ang customer ay hindi ma-disappoint. Just saying lang. Okay? So, kasi syempre kayong mga kasari, paano? Hindi naman sa inyo mabenta to, tapos may ganito. O, diba? 50 pesos, 43 something din yan. Oo nga, sabihin natin 43 lang, hindi ka makapagparaya. Hindi yun yung point. Kasi negosyo ka. Kung panggamit natin yan, okay lang. Yung in-order natin, di. Pang negosyo yan. Sa tumal ngayon, dapat hindi tayo mag-stock ng mga items na hindi fast moving, na 2 linggo na hindi pa nabibili. Hindi natin afford na magkaroon ng mga ganong items na 2 linggo na hindi man lang nababawasan, hindi nagagalaw, or hindi nabibili. Yun ang, sa totoo nga lang, ako, nilet go ko yung mga ibang items na, yung halimbawa, mga pulbos, ganyan, nilet go ko yun. Bakit? Hindi siya ganoong gumagalaw basta na mabilis dito sa tindahan. May dumadating yung 1 linggo na walang bumibili kahit 10 pulbos. So, naka-standby siya sa istante natin. Umuupa tayo, kumakain ng space. So, it's not worth, di ba? So, ito ay aceton, no? Nagtataka lang ako, si Butika walang aceton. As in. Pero ako ang may aceton. Nakakatuwa. Siguro kasi wala siyang ahente. So, I think I need to encourage her to order na lang in
Shopee. Ewan ko lang din kung umorder siya. Kasi alam ko umorder siya ng mga bagay-bagay sa Shopee din. So, yan. Gala tayo. Alam ko, kailangan ko dapat yan ng Pasko eh. Yung December. Pero, nabibili naman yun guys eh. Lalo ngayon, mag-graduation, magkakaroon ng mga okasyon. Diba? Valentine's, ganyan, fiesta, nagsisimula yung mga ganyan. So, nabibili yan. Ito naman is, nasira po kasi yung, ang tagal na noon, yung aking dispenser na, ano ba tawag dito? Yung tape dispenser. Nilet go ko na, nababakbak na yung ganito. Tapos yung pabigat niya sa loob, parang palaman, parang semento na nabubukbuk. Tinapon ko na, nabuwisit ako. At saka, yun nga. So, ngayon lang ako bumili ng ganito ulit. Ang tagal. Years! 8 years. Kung kung katagal ni Daddy, ganun din katagal yung, yung dispenser na maliit na ganito ko na black. So, ngayon lang napalitan. Kung hindi pa nasira, hindi ko papalitan. Ayan. So, ilalagay ko lahat ng link ng mga in-order ko na yan sa ating description ng video. So, next. So, next na tayo sa ating shoutout. Ellen Pilar. Oo nga po, kahit January, matumal na agad. Ubus na ata ang pera or nagbabudget sila. Always watching po, Mami. Mami Park, love you. Love you too. Ay, ng aso, kahit kailan. Ayan, oo, no? Napansin nyo din ba? Tumumal. Pero, laban lang. Wala tayong magagawa. Fragile ang ating peg. Dito. Okay, ano ba to? Bakit fragile? Tingnan natin. Buhay Tinderella sa isla ulit. Lakas ng ice cream sa'yo, Mami Park. Yes po. Talagang fast moving talaga siya. Actually, may order na naman ako kay Ace bukas. Nasa 10 box din yun. 9 or 10. Tapos sabi nila sa akin, ma'am, since 3 account po kayo, sa points po tayo magbabase. So, malalaman po natin. Sabi sa akin ni Ace. Tapos, nagdoon ko lang nalaman, 3 account pala ako. Alam ko na kung bakit. Kasi, 3 yung ref na nandito sa akin nila. Kasi nga, yung isa, yan talaga ay nung una kong binabaan nila at nagtinda na ako ng ice cream nila. Tapos yung pangalawa, nung nagkaroon tayo ng store branch na nasara na, yung kay Lola Park. Isa lang yung kailangan ko na ref doon. Binaba 2. So, kaya naging 3 yung account ko. Yun. So, hindi ko alam kung makukwenta ko dito, pero try natin kung magkano ang total ng na-order kong ice cream nung last December. Try natin. Ayan. So, hindi ba kayo maniniwala? December, ang nabili ko lang kay Ace ay worth 13,240. So, bakit naging ganon? Di ba ang lakas ko sa ice cream? So, bukod sa reason na pin-priority natin ang Hearns, dahil sa Hearns, naka 18,000 tayo ng November, dahil November lang naman tayo nagkaroon, no? And then, as of now, as of December, naka more than 10,000 tayo. So, marami yung purchases natin kay Hearns. Then, nung November kasi, nasa 22,170, and then nung October, 25,790. And then, mas malalaki yung purchase ko ng mga previous months before mag-December. So, nag-aabot-abot yung stocks. Kasi naalala ko, limited yung lalagyan ko dahil nga kulang ng chest freezer. So, may marami din akong mga order na hindi nila na-deliver kasi out of stock. So, I can't believe it. 13,240, maliit yan. Pero, nakita niyo, lakas ko diba sa ice cream. Naalala ko kasi nga, November, dumating si Hearns. Doon ako nag-alat ng marami. So, yun. Pero, yun lang, no? At marami tayong mga naging free dyan. So, yun pala yung So, tinignan ko kasi at yung aking 2025 notebook sa mga records natin ng mga napamili. So, yun. Anyway, doon naman tayo kay, Roro Chen. Ayan. So, si Roro Chen. So, yun nga yung promo ni Ace ngayon. Covered yan from January to February. Ewan ko sa lugar nyo ha. Basta dito sa lugar namin, kapag naka 10 bucks pataas, basahin na nga lang natin yung promo para hindi tayo nalilito, no? Kasi tinatandaan ko lang wala kasi tayong kopyahan. So basahin natin yung promo. Eto, sabi niya, okay, buy 5 boxes in a month. Ayun, free 1 tub family pack worth 119 sorbetes. So ayun yung sorbetes, kita ba? Yung 3-in-1 sorbetes nila. So kapag naka 5 box ka in a month, and then kapag naka-buy 10 boxes ka in a month, kahit anong flavor yun free naman ng 2 tub. And then, kapag ka naka 15 boxes in a month, meron kang libreng 1 box na chocolate stick. And then, kapag naman naka 20 boxes ka, ay meron kang crispy balls na 1 box na libre. Ayun, mali-mali yung information kanina ni Mami Park. Hindi kasi nagbabase. So, tinandaan ko lang, mali-mali din yung pagkakatanda ko. So, yun. Ngayon pong buwan ay na po ako. As of pero yung magiging deliver nila bukas na 9 box yata yun. Nasa 9 box kasi meron silang OS na mga or out of stock na products. So, nilista ko kasi nga promo yan. Alam niyo naman, ginagrab ko yung promo.
So as of now, na January, meron na tayong 17 boxes plus yung 9 na box. So 9 plus 17, starting tomorrow, may 26 boxes na tayo. Agad. O, di ba? First week pa lang to ng, 10 days, first week pa lang to ng January. Pagka kasi naman guys, marami ako dapat mapapurchase ng December. Si Ace kasi yung laging out of stock. Siya yung out of stock. Lalo na nung huling nag-offer sila, huling nag-deliver, huling schedule nila. Grabe guys, walang choco stick, walang milk stick, walang pineapple, walang watermelon. Ang daming wala ding chunky nuts. Eh yun yung ganyan na 50 pesos nila na vanilla chunky nuts. So sila yung umorder ako ng marami dahil mag-i-stock talaga ako. Dahil nga magde-December, magpapasko, mag-holiday. Sila yung wala. Kaya yan lang ang na-purchase ko pala sa loob ng isang buwan. Diba? Nakakadismaya. Imagine mo, November, naka 22,170 ako. Tapos, noong October, 25,790. O, ibig sabihin, hindi bumababa sa 20,000 ang napapurchase ko sa kanila in a month. Pero noong December, bakit bumaba? Ang daming wala. As in, talagang sabi ko, ano ba yan? So, nag-focus ako kay Hearns. Kay Hearns naman ako, maraming purchases. So, kung combine of November purchases, second week na ako nagkaroon ng Hearns ng November. Combine of that, at saka nung December, sila din, umu-order pa ako. Sila naman yung out of stock. Nasa around 32,000 ang naging order ko sa kanila. Second week ng November to December. So, imagine niyo yun. Diba? So, yun lang, para maliwanag. Para hindi tayo yung masyadong na-amaze. Kailangan maliwanag ang ating mga data. Sa data tayo, So, hindi ko kasalanan kung bakit 13,240 lang pala ang na-purchase ko kay Ace. Si Ace kasi, siya yung out of stock. Anyway, yan. So, ang pinupurso natin ngayon ay yung makadami tayo ngayon ng boxes na mabibili. Since napapanahon naman na pagtapos lang ng konting lamig nito, magtatag-init na. So, by month naman yung kanilang pagbibigay ng previous. Pero yung promo runs until January 1 to February 29. So, buksan na nga natin to guys. Kasi malakas talaga ako mag-purchase sa ice cream. Roro Chen, good morning Mami Park. Yes po, ramdam po namin ng tumal pero fight lang. Sabi naman ni Madiscarding Bicolana, alam nyo, napakatagal ko na subscribers si Mama Discarte. Mawawala, babalik. Since pandemic pa to. Watching here, Mami, pasensya na, now lang ako ulit nakapanood. Salamat sa mga good sharing. Still Happy New Year sa buong family ng Mami. Mami, God bless. So, si Ma'am Bicolana, marami din siya mga pinagdaan ng struggles. She really try hard. How many times, kung saan man siya napapadpad, napapalipat-lipat kasi siya, na magsari-sari store. Unfortunately, some of them didn't succeed kasi may mga hadlang. Tulad ng halimbawa, yung pagdating sa subdivision, kailangan may approval ng HOA, mga ganon, nirereklamo siya ng mga kapitbahay na kalaban din pala niya sa pagsasari-sari store. Alam mo yung ganon. Mga ganong eksena sa buhay. So, eto. Kaya pala siya fragile. Kasi, in-order ako ng ganito. Ang tawag dito ay marshmallow. Koromi ba to? Koromi, hindi ko alam. Ayan, marshmallow. Marami naghahanap ng marshmallow. I ordered 3 pieces. Ay, bakit ganun? Pare-parehas pala ng ano. So, ayan. Pero kaya malakas naman yan. Fast moving naman yan. Titinda na ako niyan dati pa. Julie Sumapong. Hello, Mami Park. Aslang, affiliate ka din po ba na TikTok? Yes, I am. Bebe, I am affiliate with TikTok. Yan, nag-apply ako. I mean, nag-sign ako for affiliate. Okay. Ayan. Ito na yung next natin. So, doon na tayo sa yung last vlog ko. For new subscribers who wants to know my humble beginning as sari-sari store owner. Taray, di ba? Taray ng title. Meron tayo nung 9 commentor. Sabi ni Winnie07, watching here, Mami Park. Ayan, thank you. Okay, so yan din sa Ma'am Winnie, OFW yan. Nakikinig din yan. Ang tagal ko na din subscriber yan. Ano din siya? Nagtindahan din. May mga struggles din siyang nasi-share sa akin paminsan-minsan dyan sa comment down below. Bakit? Ang kapal naman ng cover. Diyos ko, my God, iisang piraso. Tapos, isang piraso lang talaga yung kinuha ko. Ito. Kasi, yung chewy candy na ganito ng Coco ang in-order ko, out of stock sila. Dahil ang lakas ko sa ganito. So, yan. So, kumuha naman tayo kay Mr. Candy ko to na order. Okay, so, lalagay ko yung link niyan sa baba. Okay? So, sabi pa naman ni Madiscarding Bicolana, kaninang madaling araw ko pa inuumpisahan tong video mo na to, Mami. Papost ako dahil may ginagawa. Ayun, now ko lang natapos, hapon na. Pinopost ko kasi dahil ayokong may malagpasan na kwento. You're very inspiring talaga, Mami. Ayun. Ellen Pilar, Mami Park. Thank you po, Ma'am,
Madiskarteng Bicolana. Mami Park, always watching po. Pareho po pala tayo ng nag-work din ako dati sa garments, my first job. Grabe. Ang hirap po, pero okay lang, experience naman po. Tapos sabi po na sa akin ng sewer ko, Neng, bakit ayaw mong mag-work ng electronics? Yun. Tapos after ko ma-endo, yun, nag-work na po ako sa electronics. How many years? Pero dito pala, call ko, magtindahan na lang. Share ko lang naman po, happy selling po sa ating mga kasari. Oh, nice, diba? Imagine that. We also have the same experience, work in garment. Hindi lang isang beses akong nakapag-work sa garment sa buhay ko. No, when I was first year, after ko mag-first year high school, nag-stop ako. Hindi ako agad nag-second year high school. The reason is, yung mga kapatid ko kasi lahat kami nag-aaral. And about money lang kung bakit ako nag-start. Then, pagpasok ako sa garment, doon naman sa garment na pinasukan ko na yon, nilalakad lang patungo mula sa amin, nung bata ako na yon, dalaginding na. Ang gagawin mo doon is, trim. May mga damit doon na ginagawa sila na binibenta nila ang mga client nila ay Landmark, SM, ganyan. At doon na rin sa amin, nilalagyan nyo ng presyo. So, nagbibigay siguro ng presyo si SM, tapos yun yung i-attach doon sa damit. Kasi, pag dineliver, ready to sell na talaga yun. Mga damit. Kung kayo ay nakakabili ng damit sa SM noong araw, DMD ang tatak. DMD Kids. So, talagang grabe. Kapag may mga sobrang mga items ang ginagawa ng may-ari, pagka December, or may mga season in a year, nagsisale sila sa labas ng mga items. So, nabibili sa mga Landmark sa SM ng 600 plus, 700 plus, hanggang 1,000 pa. Pero doon, mabibili mo lang ng 300, 350, 250 pa. Ganon. Ganon katindi, ganon kamura. Ganon yung difference. More than 100% minsan ang kanilang tubo. Yun nga, ganon katindi yung patong ng mall. So, given yon kasi syempre, nang una, naka-aircon. At saka maraming empleyado na pasahurin. Hindi lang sila pinapasahod, syempre. Lalo na kung outright yan, meron niyang gastos din ng company when it comes sa mga benefits, no? So, maraming mga dapat i-consider. Kaya, ganun na lang yung kanilang pagbebenta ng items na ang mahal. Ang kagandahan naman dyan talaga, quality. So, masasabi ko talaga yung quality talaga yung ginagawa doon sa garment na pinasukan ko na yun. And then, nagtatry din ako minsan kapag kulang ng planchadora. Kasi kapag meron kaming design na may order na damit sa amin na mga nauuso kasi yung minsan maong, nauso yung chileko na maong, yun. So, pag kami mga lukoten na mga damit na kailangan planchahin, per piece, pakyawan ng bayad doon, per piece ang bayad. So, sa sideline ako mamalansya. So, kaya, sayang din, di ba? Yun ang ginagawa ko. And then, hindi lang talaga yon. Nung batang-bata pa ako, as in elementary days ko, habang nagbabasa ako ng pocketbook na habang sa gabi, para may baon ako kinabukasan, nagtitrim ako ng meron naman kaming kapitbahay na subcontract siya ng mga, yung mga parang fruits na foam na nilalagyan ng bulak. Pero hindi ako naglalagay ng bulak. Ang ginagawa ko is yung natahi na design, tinitrim ko. Tapos tinatanggalan ko ng papel. Kasi kapag nagtahi, halimbawa, magbuborda. Yung, halimbawa, prutas yan, magbuborda, no? So, may mga, may mga sinusinulid. Tsaka sa likod, may mga sinusinulid yan, tinitrim mo. Tapos tatanggalin mo yung papel o kaya yung pilon, no? Kung minsan yung pilon, hindi na tinatanggal kasi pampatiba yun doon sa design ng gagawin siyang parang foam na, para siyang maliit na mga prutas na design kasi meron parang chart na ganyan tapos nilalagyan nila ng dikit-dikit, nilalagyan ng velcro tapos dikit-dikit. So usong-uso yon na ine-export nila. Gumagawa din sila ng mga manika, no? Yung mga manikang baliktaran, ewan ko kung meron kayo, kung naka-encounter kayo nun, yung sa ilalim teddy bear, sa another side manika na may terintas parang Goldilocks yung yung design. Baliktaran yun. Pag binaligtad mo ganun, may palda. Tapos pag binaligtad mo ganun, teddy bear na may papalda din. So, yun isa sa product nila. Ine-export. Subcontract yung kapitbahay namin. So, kumukuha ako ng ititrim. Uuwi ko ng bahay, pumapayag. Uuwi ko sa bahay, tapos itrim ko. Noong araw, uso ang dilaw pa na ilaw. No, yung bumbilya na dilaw. Hindi masyadong uso ang puti na ilaw. Uso, pero sa mga garment. Pero sa mga kabahayan, dilaw ang ilaw. So, yun. Kaya din siguro, medyo, kaya nung college ako, meron akong, hindi na kinain ng mata ko. Nagkaroon ako ng astigmatism, And then,
habang ginagawa ko, nagbabasa ako ng pocketbook. Hanggang alas 12, alauna, o minsan alas 12, nagtitrim ako, tapos tutulog na ako. Kinabukasan, dadaling ko yun dun sa nagtitrim, bibilangin yun. Kasi maagang gumising yun eh. Alas 5 lang gising na yun. Kasi yung asawa niya, nagkakat na ng mga tatahiin ng mananahe. Siguro mga meron silang 10 na mananahe, bukod pa dun sa mga nasa labas, mga nasa iba't ibang bahay-bahay na nagnananahe. Maaga siyang magising, tapos binabalik ko na yung mga na-trim ko, and then nakakakuha na ako ng pambaon. And then eventually yung nanay ko namasukan ng garment sa may Kawayan. Hindi namin akalain na yung pinasukan ng nanay ko na garment ay siyang, yun pala yung kapitbahay namin, doon dinadala yung kanyang mga nagawa na mga tinahe. So yung nanay ko ang quality control nung kanyang mga mga pinapasa doon, yung mga dinadala niya doon ng mga nagawa niya. So kapag hindi yun nakapasa sa nanay ko, hindi yun basta babayaran, uulitin pag reject, no? So kagandahan naman, buti naman hindi masyadong nagkakaroon sila ng problema sa ganun, kasi kapitbahay nga namin. Then doon nagpapadala ang nanay ko ng pera kapag hindi siya makakauwi, kasi weekly ang uwian. Pero pag di siya makakauwi, nagpapadala ng pera para pambaon namin. Tsaka yung mga hotdog, kasi nakakautang sila doon sa Monterey, yung meat shop na sosyalang Monterey. Nakakautang si mami ng mga pure foods products doon, tsaka karne. Pinapadala niya doon sa kapitbahay namin na uuwi para meron kami pagkain. So yun, diba? Imagine niyo yun. Once in my mom's life na sa buhay ko na anak niya na kami, naging employed din siya. So yun ang kwento na. Arlene Gonzalez, bilib ako kay Mami Park. Yung sa mga karton, sa gagayahin ko yan, Mami Park. Tipid, store ko, saka ko lang bibilhin yung magandang lagayan. Tapos sabi pa niya, yung hobby ko kasi nagmamanage ng store, hindi siya creative. Sinasabi ko naman ang ganyan, pero di nasunod, kainis. Ayan. O, diba? Nainis pa si Ma'am Arlene Gonzalez. Ayan. Anyway, okay lang yan. Buhay Tinderella sa isla. Ang dami mo palang pinagdaanan, Mami Park. Bilib din ako sa'yo kasi madiskarte ka talaga. Alam niyo po, hindi lang yun yung pinagdaanan ko. Hindi ko lang nakwento lahat kasi talaga abutin tayo ng mga 3 oras. Alam niyo po ba, nung nandun ako sa bahay ng ate ko, isa sa struggles na naging problema ko, kung bakit wala din akong iponon, sa kabila ng maganda naman yung nagiging kahit papaano benta-benta nung tindahan ko. Plus may mga support system pa tayo like Lola Park. Excuse me, tsaka mga kaibigan. The reason is, si Kauri ko po, laging nagkakasakit, papapak ko din. Lagi siyang hinihika that time. Mga anak ko, nagsasalitan lang sila. Sa hindi ko mawari, lagi silang nagkakasakit. So kaya, pero nung lumipat naman kami dito sa pangalawang apartment namin, hindi nga sila nagkakasakit. Yun nga lang, hirap na hirap kami sa pera, hirap na hirap kami sa buhay. Dumating kami doon sa punto na kumakain talaga kami ng mga chichirya na inuulam namin. Sawang-sawa na kami sa corned beef uulam, no? Wala pang Lucky 7 that time. Ang corned beef lang noon na sikat ay Argentina at saka CDO. Sawang-sawa kami, sa sopas ng Argentina yung sahog. Nag-iisip kasi ako nung ulam na or kaya kakainin namin na yung makakatipid at mura lang. Talagang literal na masasabi ko, talagang doon kami talaga nakadanas talaga ng sad-sad. Pero never ever nagutom ang mga anak ko. Dahil I'll make sure na uunahin ko sila kahit saan man pa. Hindi sila nagkasakit, pero hirap na hirap ang buhay namin. Pero mas okay na din yun. Kasi apaka-stressful yung meron kang source of income kahit papaano at nakatira ka sa magandang bahay, pero ang mga anak mo naman nagkakasakit. Yun naman yung naging pinagdaanan ko niyan. Then, nung nandun na kami sa itong pangalawang apartment namin, no? Paano ba? Kay ate, tapos unang apartment, tapos pangalawang apartment, yung bago kami nauwi dito, doon naman na-detect na nagkaroon ng primary ang mga anak ko. Dalawa sabay sila na nagkaroon ng primary, kaya nagamutan niya ng 6 na buwan. Nagkataon nga na nagkakilala na kami ni Daddy Park. So kaya kahit papano nasustentuhan yung kanilang gamutan. Dumating sa point na nahandoon kami sa Davao, nag-out of town kami, naubusan ng gamot yung mga anak ko. Naghahanap kami ng Mercury doon kasi bumili kami ng gamot kasi nga kailangan continuous yung gamot niya. Diba? Ganun naman ako, sumusunod ako sa prescription ng doktor talaga kasi gusto ko talaga silang maging maayos. At awa naman ng Diyos, at nahiyang din sila sa pedya nila. Awa naman ng Diyos, hindi na sila sakitin. Antitibay na din nila. Doon naman ako hanga. Marami akong pinagdaanan na hirap at sa mga tinda-tindahan ko na yon. Hindi lang yung hirap na yung sasabihin yung wala kang kapera-pera tapos kailangan mong bumukod. Hindi lang yon. Yun lang, biruin mo, naglalaba ka. Mahirap din ng tubig, ayaw umakyat, puyatan ka, tapos wala kang pera. Dumating doon sa point na yung space doon sa apartment namin, doon sa unang apartment
Dumating doon sa point na dahil sobrang para ako mababaliw na wala akong kapera-pera, hindi ko malaman kung paano ako maghahanap ng pera. Siyempre wala akong malapitan, hindi ako lumalapit that time sa nanay ko basta-basta noon. Kasi nung mga times na yon hindi kami masyadong goods, no? Dumating doon sa point talaga, nagdadamo ako. Sinabihan kami nung kabilang kapitbahay na residential. Alam mo, sa lahat ng umupa dyan, ikaw lang ang umupang nagdamo dyan. Nagdadamo na ako dahil wala akong magawa, wala akong maisip. So kailangan ko malibang. Tapos sa gabi, yung mga anak ko, natutulog sila, pero ako nasa isang sulok, umiiyak ako. Kasi paano kinabukasan, anong kakainin? Paano? Alam mo ganun? I mean, merong kakainin naman sa umaga, pero paano sa tanghali at sa gabi? Ako, nakakapraning. Ganun kahirap yung pinagdadaanan ni Mami Park, no? Hirap sa financial. And then, pero doon namin na-appreciate ng mga anak ko yung buhay. Kaya nga kapag yung nagagalit ako sa kanila dito, sabi ko, alam nyo, mas okay pa yung buhay natin nung mahirap tayo eh. Kasi na-appreciate nyo lahat ng bagay. Wala tayong dapat aksayahin kasi walang-wala tayo. Tapos naalala ko noon, naka-afford ako, nakabili ako ng TV na surplus na yung may likod, magkano bili? 2.8 yata, ganun. May nagbigay sa akin, sino ba nagbigay sa akin ng pera na yun kaya nakabili ako? Kasi nakita ko guys, nakikinood yung mga anak ko sa kapitbahay, literal nasa bintana sila. Kaya lang, di ba, minsan, kahit gusto pa nilang manood, dapat nang isara yung bintana kasi malamok ng kapitbahay. Nawa ko sa kanila. Alam nyo, na parang maluluha. Kaya nung may nagbigay ng pera para makabili kami ng surplus na TV na yung dumating pa sa point na pupukin mo muna dahil para lumabas yung tao. Ganun talaga. Literal na dinanas namin yun. Inabutan po kaya ni Daddy Park yun. At alam niyo po ba, nung lumipat kami sa pangalawang apartment, yun ang kakilala ko na si Daddy Park. Kasama na namin. Alam niyo po ba, naabutan ni Daddy Park ang palabas, si Marian, yung super mom yata yun, si Marian Rivera, gustong-gusto niya yung palabas na yun. Kahit Tagalog na, parang nagigets niya. Kasi mga superhero. Ngayon, that was November. Pabalik siya. October kasi kami lumipat doon sa pangalawang apartment nga na yun eh. And then, November 10, pabalik siya ng Canada. Pero nag-check-in muna kami sa Manila, 2 days kami doon bago siya nag-fly. Namili kami sa SM, binili niya kami ng TV na flat screen, Skyworth. Hanggang ngayon, nasa bahay yun. Grabe, binili niya kami ng TV na flat screen. At sobra akong masayang-masaya. Andyan nga yun, papapap ko dyan. Kaya makita niyo yung picture niya. Tapos binili niya kami ng mga appliances. Tapos nakapagpakabit ako internet. Tapos electric fan, no? Nung dumating siya, bumili kami ng mga electric fan. Bago pa siya yung first ever na uwi niya ng Pinas, that was October. Bago pa siya umuwi, nagpabili na siya ng higaan. Kasi alam niya doon sa sa first apartment namin, di ba wala kaming gamit? Doon sa first apartment masyado walang gamit. Sa karton lang kami nahihiga. Literal sa karton ng malalaking Jack and Jill chicheria. Nanghihingi ako kay Tita Tessie ng mga malalaking karton. At yun lang yung pinagpapatong-patong ko. At iniingatan ko talaga dahil yun lang ang aming higaan sa sahig literal. Nakatulog pa nga best friend ko doon eh. Pero malinis. No, magulo lang dun sa mga pinakita kong pero dahil kalilipat lang namin noon, nag-aayos pa lang, pinicturean ko talaga. Kaya may alaala ako ng nakaraan. So yun, ganun ang buhay namin. Grabe. So marami akong pinagdaanan pa, sa totoo lang. Ayan. Buhay Tinderella sa isla, yun nga, ang dami ko na nga daw pinagdaanan. Sabi naman ni Clarissa Aragit, good morning Mami Pat, napanood kita nung umpisa mo dyan, isa palang unit, God bless Mami Pat. O, di ba? Flor de Lisa Abogado, mahirap pala ang pinagdaanan mo, Mami. Pang maalaala mo kaya ang story ng buhay mo. Pero sadya kang madiskarte at di ka sumuko sa laban. Salamat at dumating si Daddy Park sa buhay niyo. Yes. Talagang napaka-blessing ni Daddy Park nung dumating siya sa buhay namin. Baka tanungin niyo kung saan ko nakilala si Daddy Park. One day, i-share ko yan sa inyo. Lahat ng story namin ni Daddy Park, one day, i-share ko sa inyo. Hindi pa lang kasi panahon. At marami kayong matututunan. So kasi syempre usaping usaping personal na. Syempre 'di ba, sa totoo lang tindahan story tayo, 'di ba? Pero okay lang naman 'yon para naintindihan niyo din yung nangyayari sa buhay ko na ganito yung nangyari, ganyan. Marami kayong malalaman. Pero konting-konti na lang yung pagtitiis natin. Magtiis na tayo, no, ng konting buwan na lang para ma-share ko 'yan sa inyo. Hindi pa lang kasi pwede. Okay, Di Joanna. Hello, Mami Park. Magkano pong bentahan nyo sa assorted soft candy? Assorted soft candy. Hindi ko magets. Assorted soft candy. Yung Admix. Dos ang isa. Lalagay ko yung link dyan. Order kayo, ha? Yung Admix ba yun? Yung nasa garap, parang garap. Hindi garap po yan eh. Ano ba yan? Parang Tupperware. Ano po yan? Dos ang isa ang bentahan natin. Okay. Eto na. Meron tayong order na ganito. Ayan. Ang cute. Okay, and then baliktad pala. Ganito pala yan. Ito, parang nips, M&M. Ayan. Kita ko lang naman. Isang store lang naman yun. Ayan, tapos ito ay flashlight. Ang taray, may ilaw ba? Bakit ganun? Parang, kailangan tanggalin muna yung Okay, ayan. Check natin mamaya kasi parang may damage yung iba.
Ay, dalawa pala yung binili ko. Ayan. Okay, anyway. Ayan lahat ng ating na-order. So, sana nag-enjoy kayo sa ating, sa ating sharing, at sa ating shoutout, at sa ating unboxing. Maraming salamat. This is Mami Park and this is Team Park nagsasabing, Tindera is my proud career fighting. Bye!